Ayun, so good evening sa inyo guys. Ngayon po ay January 18, 2022. So mukhang maganda yung closing natin ha. So parang nag-breakout tayo dun sa sa downtrend direction natin. Kasi nagkaroon tayo ng sudden uptick ng ating index. Nag-close po tayo 1.66% and then yung index natin nag-close ng 7,343.96. So kung titignan mo na maigi, hindi lang close gap yung ginawa po ni PSCI. So may pagka-bullish po yung ating index as of this time naman. So siguro mas likely meron kinalaman yan doon sa nalalapit na ilalabas kasi yung final results po ng ating GDP for the quarter 4 2021 naman. So most likely yun yung nagde-drive sa kanya kasi ang projection naman nila is above 7%. So very good yun as compared last year na negative po tayo dito sa ating index naman. So most likely kung patuloy na aakyat si PSCI for this week, hopefully ma-double test natin, ma-retest ulit natin yung above po ng ating 7,400 levels naman. So marami pa rin nag-akyatan. Ang bumawi naman ngayon is yung ating mga blue chip index. So nakita nyo at the close, nagpump po yung iba sa kanila naman. Okay? So medyo maganda po yung ating index as of this time naman. So ito po yung mga top trendings natin. So mukhang sila pa rin. Pares lang sa kahapon. So pinag-usapan pa rin itong si SPNEC natin. So green na naman yung candle natin. Si dito medyo nag-rebound na po siya sa sudden gap down kahapon. Tapos si HTI natin, so nagkaroon siya ng profit taking. So medyo malakas kasi yung opening niya 2% yata yun or 3% agad. So nag-profit taking muna yung karamihan po ng ating mga traders sa kanya. Tapos si FNI, so medyo nag-pull back. Kala ko didiretso na itong si FNI. Kasi maganda yung volume niya for the last few days. Pero parang nagkabuhusan naman pagdating ang closing natin. Tapos si X, so yun, namula yung yung ating candle sa kanya. So, most likely, marami pa rin maglalabasan kay X natin. Kasi hanggang sa ngayon, hindi pa rin naman malinaw kung okay na ba yung finances po nitong si X natin. And then, si ASN, so napansin ko lang sa kanya for the past few days, pares ni dito natin, is ongoing na yung kanilang mga net foreign buyings naman. Okay? So, pag-usapan po natin yung ating mga trending stocks. So, kung bago ka lang dito sa ating trading channel, as usual, please don't forget to read po yung ating disclaimer. So, sabi natin, yung ginagawa po natin na to is for education purposes lang. So, wag na wag kang mag-base dito na decision para mag-buy, sell, or hold po ng mga stock. So, speculations lang po kasi yung ginagawa naman natin dito. So, dapat pag pumasok ka, personal discretion mo po yun kasi nga meron pong risk na involved dito sa ating PSE markets naman. Okay? And then, sa mga bago po dito sa ating trading channel, so as usual, please don't forget to subscribe para updated ka po dito sa ating mga daily reviews naman. Tapos, kung gusto mo ng guide dito sa ating PSE market, join ka lang po dito sa ating membership naman sa kanya. Tapos, kung okay ka lang naman, edi manood ka na lang dito sa sa daily uploads po natin. Yan, i-on mo lang yung notifications mo para lagi ka pong updated dito sa ating mga uploads naman. So, nandito yung ating mga company reviews. So, hindi pa rin updated as of this time. Profit or losses, so mga sample trades lang po yan. Basic indicators, technical analysis. So, gamit na gamit sa ating daily review. So, tamang-tama to sa mga bago po. Tapos, building your fundamentals. Ito naman yung mga risk management na ginagawa natin. At then sa mga mahilig sa play to earn games na kagaya natin sa ngayon, yung ating Palaboy Trader Crypto ko to is follow mo lang, subscribe ka lang dito guys para updated ka po dito sa ating mga nire-reviews naman. So minsan nagtitrade ako sa cryptos although hindi ko pa naman binablog yung mga technical analysis natin sa kanya kasi medyo risky po yung ating mga cryptocurrency. So usong-uso dyan yung tinatawag natin na rug pull, yung biglang nawawala yung mga websites naman natin. So, ingat ka na lang and then kung curious ka, is manood ka na lang ng, ng mga videos naman natin. Okay? And then follow mo ako sa aking social media. So, dito po sa ating Palaboy Trader na Facebook account. So, check mo na lang po kung ano yung mga pinopost natin dito. Ganun din sa ating Facebook page na Palaboy Trader. So, all about sa stock market lang naman yung mga nilalagay po natin dito. Tapos, lessons, Bodega Peak. So, check mo na lang to guys yung trading journal, gaya ng madalas kong sabihin. Meron pa rin nag-message sa atin, nandito lang po. So, bodegapeak.com, type mo lang. And then, click mo yung read more. And dyan na po, pwede nyo na po i-download yung ating trading journal
naman. Okay? So, tingin tayo sa ating Twitter. So, medyo mataas pa rin yung COVID cases pero mas mababa siya as compared nung kahapon natin kasi sabi nga nila baka nag-peak na. So, 28,471. So, tingnan po natin yan for the coming few days. Hopefully, bumabagsak na nga po siya kasi meron ng restriction na ginawa sa movement sa Metro Manila naman natin. So, hopefully, bumaba na po siya. Tapos kagaya ng nababasa natin last time, 98% pa rin yung yung ating mild or asymptomatic na kaso naman sa kanya. So yung 2% or less than 2%, yun po yung medyo severe. Kaya ingat pa rin po tayo. Nandiyan pa rin po yung threat ng ating COVID virus naman. So meron tayo ngayon net foreign selling 172.38 million. Mukhang ayos sumabay ng mga foreigners sa galaw ng ating market. So yung nag-top sa atin sa ngayon is si Finance, nag-gain siya 1.4 at saka si holding firms natin, meron po siyang 1.86%. Most likely gawa po yan ni GGS natin kasi umabot siya ng more than 4%. PS Bank declares cash dividend 0.75 per common share. So at least meron siyang ibibigay sa atin. Ayala Corporation, yan, may dividendo siya. 6 pesos per outstanding preferred shares naman to. It makes sense to me that Maynilad would want to get credit for the higher income that would result from the rate rebasing process, as that change in income would have a material impact on its valuations naman. So galing yata to kay MPI natin. Pang komentary ni Philstar po natin. It's not clear to me what exactly X does to earn the revenue that is generating. So malaki ba yung revenue niya? And then it's not clear to me what it plans to do to grow that revenue naman. So medyo hindi malinaw daw yung finances po nitong si Shortpass natin based sa commentary ng ating Mercado Barkada naman. So meron pa dito, house stock gains nearly 7%. So marami silang article. So binabasa ko din itong mga to guys, mga galing sa mga newspapers natin para at least alam mo yung kwento kung ano nangyari doon sa mga stocks kung hawak mo lang naman sila. SGP confirms ASPA inflation outlook seen achievable based on assumed crude pricing natin. Globe provides services to APMC, IDC's joint venture partner is landowner of the project site covering 11,327 square meters. So, laki din yan. IDC launches new CDO project. SM is not a party on the, more on politics ba yan? Or rather sa outside ng stocks natin. TX is looking to extend the lifespan of the Padcal mine in Benguet. Manila Water awarded Pangasinan Water Concession. So, isang araw pa to. RCB to issue fixed rate bonds. Globe expanded its 5G roaming. Double Dragon. Ayan. So, kailangan niya ng mga news. Hanggang ngayon kasi hindi pa rin gumagalaw yung mga stocks ni Mr. Injap. Si Merimart, si DDR, si DDMPR. So, medyo lumok po lahat ng kanilang mga prices. BDO, the BSP is planning to submit its findings on recent online banking scam. Ayan, nagparamdam na. So, si billionaire yun na gumawa ng kwento. Tank Action siya to launch first PH Industrial REIT IPO natin. So, ano nangyari doon kay DDMPR REITs natin? Mukhang wala siyang nilalabas na plans. HTI gains 7%, MPI doon sa Maynilad, and X plummets on first day of trading since 2020. Ayan, so first day pala ng trading natin ngayon si X, kala ko kahapon. Ayan, Philex considers life for Padcal mine beyond 2024. So nabasa na rin natin yan. So the rest is yesterday na upload naman natin. Okay? So yun lang naman nakita natin sa kanya. So at least bumaba po yung yung COVID cases natin. Tapos meron tayong expectation na yung ating GDP is medyo mataas po siya, above 7%. So, at least kahit pa paano, merong reason para mag-breakout si PSEI doon po sa ating 7,400 index level naman. Ayan. So, and then sabi ko sa inyo guys, madalas naman yung ating Patreon. So, nag-guide tayo na kasama natin na traders or investors dito sa ating PSE market. Gamit po tong channel na to. So, check mo na lang kung ano po yung appropriate para sa'yo. February 2, yung opening po natin sa kanya. Pero yung cryptocurrency natin, kung gusto mo mag-trade doon. So, meron akong in-open na slot naman dyan. So, check mo na lang po siya.
So, hopefully makatulong po sa iyo as a guide yung mga ginagawa po natin dito sa ating Patreon naman. Okay? So, tingin tayo kay 2Trade Asia Prime. So, hindi pa rin ako nakakuha ng subscription ng data kay investor natin. So, dito muna ako kay 2Trade Asia, tumitingin ng live data naman natin. So anyway, yun nga, medyo mataas po yung ating net foreign selling, negative 172 million, pero not a reason kasi pagdating ng closing, so 10 minutes before ng closing natin, pinitik naman yung ating mga blue chips. So GGS, so ganda ng recovery. ICT, nag-breakout na naman. So, diretso yata to si ICT. Tapos si AP, ayan, nagkaroon na po siya ng breakout sa kanyang Conso. Metrobank, 2.43%. So, taas na ni Metrobank natin. Globe, 2.26. Jollibee, ayan, bumangon na si Jollibee. Napabili ako ng isang araw kay Jollibee na makita natin umaangat yung mga stocks natin. Alin pa ba dito yung medyo significant. So anyway, si Wilcon lang yung napansin ko na medyo mahina, and then kasama ni URC at saka si Robinsons Retail Holding. So laki ng ng index natin. Wala masyadong foreign participation, 32% lang, pero yun nga, mahina yung yung ating traded value. Umabot lang po siya ng 4.8 billion naman. Okay? So tingin tayo dun sa ating stocks dito sa ating PSE index muna. So medyo maganda nga po yung ginalaw natin. So broken na yung tama ba? Broken yung trend direction natin sa kanya. So baguhin ko lang yung yung indicator natin. Palakihin natin para madaling makita. So pag sinilip mo siya, mukhang basag yung ating downtrend direction sa kanya kasi dati ito yung, 'di ba, medyo bearish ako sa kanya. So, kasi nga, akala ko magla-lockdown na naman, alert level 4. Or, yan, yung medyo mas maigpit. Pero, nag-bounce tayo sa support level natin. At, yun nga, mukhang maganda yung minapakita ng index natin. So, may chance mag-breakout. And then, i-retest niya yung previous na 7,400 level na dinaanan natin nung, medyo optimistic yung market natin. So, anyway, hopefully, yan po yung, yung pupuntahan natin for the coming few days. 7,420 kasi kung GDP, so konting kembot na lang, lampas na tayo ng 7,420, which is very good. New high natin for the past few years after ng pandemic naman natin. So last time is 2020. So ang bilis ng panahon, 1 year na yung nakalipas at magti-2022 na naman. So, ilang taon din, Grabe yung yung pinagdaanan natin dito since February 2020 naman. Okay? So, medyo bullish tayo sa ating market. Hopefully, hindi siya mauntog doon sa 7,400 level kasi wala namang ibang walang ibang negative news na lumalabas sa ating market. Okay? So, yung COVID cases natin, so syempre mataas po yung average natin, 34,835 since yesterday. So, baka bumaba yan for the coming few days, sabi naman ng ating mga nababasa natin na news. US market, ayan. So, wag lang party pooper bukas tong si US market natin kasi parang magda-drop yung US market na malakas. So, tingnan po natin bukas So, nag-drop na si Europe, makita mo dito more than 1% na. And then sa buong Asia, maganda pala nangyari sa atin, So, the rest is very red po sa Asian markets natin. So, hopefully hindi profit taking bukas. Kasi maganda yung yung galaw po ng ating index, diba? Medyo pinitik siya ng closing naman. Okay? So, medyo not so good. Ganon din sa cryptocurrency. So, napansin ko na kanina, grabe. Bagsakan na naman sila. Ayan, mapula. So, hindi siya makalampas sa 45k level itong si Bitcoin natin. So, marami na naman bagsak. Mababa na naman yung value ng ating mga cryptocurrency. So, mostly, pati yung mga games natin, yung isang channel natin, hindi rin maganda kasi nakadepende din sila sa ating mga cryptocurrencies, major cryptocurrencies naman. Okay po. So, tingin tayo ulit dito sa ating 2Trade Asia Prime, and then tingnan natin yung ating trending stocks. Nahin natin si SPNEC. So, nauna si SPNEC kasi nga patuloy yung yung run up ng candle natin. So, although hindi naman masyadong malaki ngayon as compared for the past few days, parang nag-pause siya. So, hopefully bubuo siya ng flag formation dito sa area na to. So, malalaman natin yan for the coming few days naman. So, ito yung trading channel na ginagawa natin. Okay. So, medyo malapit na pala siya. So, hopefully, mag-flag lang siya doon and then magkaroon siya ulit ng breakout kasi optimistic naman yung ating mga traders sa kanya. Although, nasa na nga siya, overbought condition. So, very prone sa correction. Pero, most likely, sa lakas ng volume na nakita natin, kahit mag-pullback siguro siya,
siguro maganda mag-pullback, syempre, para makabuelo siya ulit yung mga hindi pa nakasakay naman dito kay SPNEC natin. So, okay lang yung galaw niya for the day. So, normal lang. Kala ko magbe-breakout nga doon sa trading channel natin kanina eh. So, pero nag-stop naman siya. So, meron siyang loss. Nag-loss pala siya. Negative 0.62%. Meron pa rin guys. So, ayan o, na may mingwit yung mga foreigners natin. Meron siyang 27.3 million net foreign buying. Tapos si Call Abacus ang buyer. And then Call Abacus din yung ating pinaka-main seller naman sa kanya. So, wala tayong ibang nakita na news. Ayan. So, si dito natin. So, di ba, extended yung stock rights offering natin. So, nag-bounce naman siya. So, parang nahirapan siya dun sa naging naging resistance ulit yung yung gap area natin. So, 3.9 niya kanina eh, pero hindi naman niya nabutas. So, tingnan na lang natin for the coming few days kung itutuloy niya na i-close yung gap niya ulit. Di ba, ganun yung ginawa niya. Nagkaroon siya ng uptick after na hindi na pwedeng bumili ng stock rights offering yung ating mga normal na retailers naman kay dito CME Holding. So, meron pa rin naman siyang gain. So, okay na yan. 1.55%. Ayan o. Ito, pansinin nyo guys, si JP Morgan. Namumulot ng book runner ba natin si JP Morgan dito sa stock rights offering. 17 million, no? Siya yung sumasalo sa kay dito CME kaya hindi bumabagsak yung yung price natin. So, call FMS yung main buyer, seller, and then call JP Morgan yung ating pinaka-main seller naman. So, mukhang marami nabili si or bibili ng marami si JP Morgan kasi nag-iipon po siya ng maraming shares naman. Okay? So, profit taking muna tayo kay HTI natin. So, bakit isang candle lang yung nakita ko sa kanya ngayon. So, hindi yata updated si to trade natin. So, meron siyang wala naman siyang gain ngayon. Meron ba net foreign? Maliit lang. Abacus call yung main buyer and then Teamsom call yung ating pinaka-main seller. So, not so sure bakit isa lang yung kandila natin pero second day nitong si HTI natin. Anyway, so bukas siguro madadagdagan na, idadagdag niya yung chart natin. Pero anyway, okay pa rin naman siya, di ba? Mula sa kanyang pinaka-IPO price. So, hanggat above naman siya is okay tayo dito kay HTI naman natin. Okay? So, yan lang nakita natin sa kanya. Wala tayong may drawing sa chart kasi wala yung wala yung isang candle po natin. Next, FNI. So, akala ko didiretso na si FNI. So, nag-gap up din siya ng opening pero nagkaroon ng profit taking. So, close niya yung pinaka-up move niya kanina naman. So, type natin FNI. Meron siya loss na negative 3.1%, negative 7 million. Net foreign selling, Maybank call JP Morgan ang buyer. And then, Maybank of Teamson yung ating pinaka-main seller naman sa kanya. So, anyway, tingnan natin. Pero bullish pa rin naman ako kay FNI. Especially meron tayong open pit mining, di ba? So si si APX yung tingnan natin si APX. Si APX yung pansin ko nag-breakout sa flag formation. Ayan ang ganda ng ginawa ni APX natin, nagkaroon siya ng flag. Tapos itong si FNI medyo malakas yung profit taking. So siguro maraming naipit last time dito sa area na to, and then tinik yung chance lang na lumabas sa kanya. Ayan. So meron siyang gap dito or malakas na resistance siguro to kasi last time naging support yung area na yan. Okay? So anyway, goodbyes pa rin naman tayo dito kay FNI kahit na medyo long red candle tayo sa kanya. So hanggat hindi naman nabibreak yung ating MA100. Tapos first day of trading pa lang ngayon. Akala ko ng isang araw itong si Surepass natin. Kasi tama ba? Hindi, second day. Di ba? January 17. Ayan. So, yung mga nabasa ko, first day of trading. So, siguro, nung isang araw yung reference naman nila. Okay? So, breakdown tayo ng support. Not so good in the short term para kay X natin. Babalikan mo ba ang X mo o iniiwan mo kaya biglang bumababa yung yung price action natin. So, anyway, wala pang support si X. So, ingat na lang muna tayo doon sa mga may hawak. So, check nyo na lang kung ano yung risk nyo sa kanya. Pero ito na yung chance na makalabas ng yung mga naipit ng medyo matagal sa kanya. Kasi yung traded volume niya last time bago siya magkaroon ng trading halt is okay siya. Normal yung niya yung trading volume naman. Ayan. So, most likely maraming naipit dito kay Surepass naman natin. Okay? So, resistance lang muna kita natin 0.46 sa support. Wala muna. Pwede kayo tumingin dito sa kabila. Late kasi ng so, sabihin natin per month para makita natin yung yung galaw niya. Wala na pinaka bottom na pala niya tong
tong area na to. So anyway, ganyan lang muna. So risky pa rin itong CX natin. Wait na lang natin yung reversal na candles. Kung napapansin nyo, yung mga dating Subaru natin, sina Now, TBGI, mukhang gumagalaw-galaw na naman. So mukhang maganda kasi yung, yung ating trading market. Baka next few days, few weeks, baka sila naman, yung mga Subaru na naman natin yung pag-uusapan natin. Okay? So, next natin lastly pala, itong si ASN. So, net foreign buying pa rin naman itong si ASN natin. Hindi ko na tinignan yung price action ni X natin. So, wag natin. Hindi naman magandang i-trade as of this time si X natin. Ayan. So, ASN muna. Ayan. So, meron siyang gain 0.63%. 4 days na yata to. Net foreign buying siya ng 11.2 million. Call BPI yung main buyer and then call UBS yung ating pinaka-main seller kay AC Energy naman. Okay? So, tingnan natin yung chart niya. So, support is 8.9. Hopefully, yan yung bottom niya. Gumaganda naman yung perception ng market natin. So, most likely, siguro bago dumating yung rebalancing ng PSEI kung mukhang wala naman plan si ASN na increase yung niya authorized capital stock, so most likely matatanggal po siya sa ating blue chips. Pero bago siguro mangyari yon kasi medyo matagal pa naman 2 weeks pa or almost 2 weeks na trading natin. So baka mag-retouch muna sa 10.23 bago siya ibagsak ulit kasi magre-rebalance yung ating mga mutual funds, yung mga malalaking fund managers naman natin. So gaya ng sabi ko sa inyo, kung fundamentals naman ni ACN is okay, magbabounce din naman siya. Kagaya na nangyari na experience natin, ilang beses yan, every time na magkaroon ng rebalancing. So, last time, di ba, si Emperador, nakita mo naman, parang all-time high yung current locations ngayon ni Emperador naman natin. Okay? So, yun lang muna yung ating review for the day. As usual, please don't forget to subscribe dito po sa ating Palabi Trader na YouTube channel. Ganun din yung ating Crypto ko to para sa mga play to earn games, Facebook account, Facebook page, yung ating Bodega Peak sa Trading Journal, guys. Dito lang, click mo lang to, more. Tapos lalabas na yan, close mo lang yung ads. Tapos, pupunta na siya dun sa pinaka-site natin. Ayan, medyo mahina yung internet natin. Tapos sa Twitter account, follow mo lang ako, guys. Salamat po sa ating 6,000 followers. And then yung ating Bodega Peak sa mga nag-aral sa PSE market, so check mo na lang. Baka po makatulong ako as a guide naman dito sa ating trading or investing naman sa kanya. Okay? So yun lang muna. Hopefully maging maganda ulit yung market natin bukas, pero kung bagsak si US market, baka meron tayong sundan. Maganda kasi yung galaw natin, so most likely maraming magpa-profit taking naman. Okay po. So yun lang. Maraming salamat at kita po ulit tayo bukas.